Welcome to Star Profile, where you can learn the life of trending and newest stars in Philippine showbiz. If you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe. Well, of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Kilalanin natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na senador ngayon sa Pilipinas na si Rodante Dizon Marcoleta. Alamin natin ang kanyang tunay na buhay, kung paano nga ba siya nagsimula bilang isa sa pinag-uusapang politiko sa ngayon at ang kanyang kwentong pag-ibig at pamilya. Si Senator Marcoleta ay ipinanganak noong July 29, 1953. 72 years old na siya sa kasalukuyan. Siya ay ipinanganak sa Paniki, Tarlac. Siya ay isinilang sa isang simpleng pamilya ng mga magsasaka sa Tarlac. Lumaki si Marcoleta sa isang malaking pamilya na may 9 na magkakapatid. Si Edna Magbitang Marcoleta ang kanyang asawa. Sila ay nagkakilala noong college days nila sa Maynila at doon nabuo ang kanilang relasyon. Nagpakasal sila noong dekada 60 matapos ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Sila ay biniyayaan ng 3 anak na sina Maria Kathleen, Libni at Paulo Marcoleta. Si Senador Marcoleta ay nakapagtapos ng law sa San Sebastian College sa Maynila noong 1989 at kumuha naman ng Masters of Business Administration sa University of the East. Matapos nito ay ipinagpatuloy niya ang kanyang Doctor of Public Administration sa University of the Philippines sa Diliman at natapos noong taong 2020. Nagsimula si Marcoleta bilang isang abogado bago pasukin ang mundo ng politika. Bago maging senador, siya ay naging kinatawan muna ng party list sa mababang kapulungan o kongreso. Nagsimula siya sa Alagad Party List mula 2004 hanggang 2013. Ito ay isang organisasyong malapit na inuugnay sa INC o Iglesia ni Cristo. Sagip Party List 2016 hanggang 2025. Kinatawan niya ang Social Amelioration and Genuine Intervention and Poverty Party List. Nagtataguyod ito ng kapakanan ng mga mahihirap at mga komunidad. Humalili sa kanya ang anak niyang si Paulo Marcoleta na isang congressman. Nanalo siya ng 6 years term bilang senador noong midterm election May 2025. Siya ay veteranong mambabatas na may mahigit 2 dekadang paglilingkod sa publiko. Siya ay kabilang sa mga maimpluwensiyang religious group, mga high-profile na imbestigasyon sa Kongreso. Noong 2022, umatras siya sa senatorial race dahil sa mababang resulta ng mga survey. Muli siyang tumakbo bilang independent candidate noong May 2025 at nanalo sa pagkakataong ito. Nag-rank siya bilang pang 6th place sa senatorial race. Malaki ang naging tulong ng kanyang pagiging viral sa social media sa kanyang pagkapanalo. Ang kanyang matapang at prangkang estilo ay naging dahilan kung bakit siya madalas pinag-uusapan sa social media at balita. Inendorso siya ng Iglesia ni Cristo noong midterm election year 2025. Itinuring siyang surprise climber o kandidatong biglang umangat sa mga survey at kalaunan ay nanalo. Usap-usapan siya muli dahil pumutok ang issue ng flood control. Si Senator Marcoleta ay gumanap bilang pangunahing nag-imbestiga sa korupsyon sa flood control project. Bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, nanguna siya sa pagdinig at paglalantad sa umano'y ghost project at korupsyon sa DPWH, bago siya palitan sa pwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Naging kontrobersyal siya muli dahil sa kasong inihain sa kanya, isang non-bailable criminal case for plunder under Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng mga regalo. Mariing itinanggi ito ng senador at sinabing isa lang itong paninira sa kanya. Iginiit niya na legal ang natanggap niyang regalo at pinapayagan ito sa ilalim ng mga patakaran sa halalan. Ayon sa kanya, natanggap ang mga donasyon bago pa magsimula ang panahon ng kampanya. Ito ay isang personal na pondo. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan noong July 6, 2026. Kusang sumuko si Marcoleta sa korte noong araw ding iyon.
Ngunit una siyang inilagay sa hospital arrest dahil sa kanyang iniindang pananakit ng dibdib at mild pneumonia. Sa ngayon, siya ay nailipat na sa New Quezon City Jail Male Dormitory noong July 15, 2026. Umaasa siya at kanyang pamilya na malilinis ang kanyang pangalan at mapapawalang sala. Sir, ano pong nararamdaman mo ngayon, sir? Unang-una, halimbawa mag-statement. Statement kayo. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tungtunin ng mga batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more videos of your favorite Pinoy celebrities.